Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 431. Matagal na nag-usap sina Huang Feng at Tianjun bago umalis. Ipinakilala rin ni Tianjun ang ilan sa kanyang mga nasasakupan kay Huang Feng. Ang mga subordinate na ito ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Masasabing mga direktang subordinate niya ang mga ito. Noong nakikipag-usap pa siya kay Brother Biao, ang mga taong ito ay palaging hindi natitinag sa kanilang suporta. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay mapagkakatiwalaan. Matapos maghiwalay sina Huang Feng at Tianjun, pumunta sila sa hotel. Doon, sina Suyamo at Exe Mengjiao ay tinatanggap si Li Binyan. Sa pagkakataong ito, hindi dumating ang assistant ni Li Binyan dahil hindi kailangan ni Li Binyan ng proteksyon dito, at walang pumipilit sa kanya na uminom. Gayunpaman, hindi dumating ang assistant ni Li Binyan, ngunit dumating si Tang Mazo. Matagal nang hindi nakita ni Huang Feng si Tang Mazo. Ang alam lang niya ay naghahanda itong magugat sa Qing Province at magnenegosyo rin na may kinalaman sa alak. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng ang mga detalye. Sa pag-iisip ng huling pagkikita nila, pinayuhan siya ni Tang Mazo na ituloy si Suyamo. Nang makita siyang muli ni Huang Feng, may mga kakaibang naiisip siya. Napakaganda at kaakit-akit pa rin ni Tang Mazo, ngunit may bakas ng pagkapagod sa kanyang mukha. Ito ay isang bagay na hindi nakita ni Huang Feng sa kanyang mukha noon. Mukhang pagod na pagod talaga siya kamakailan. Gayunpaman, ang mukha ni Tang Mazo ay hindi nagpapakita ng labis na pagkabigo. Malinaw, kahit na siya ay pagod sa panahong ito, siya ay puno ng lakas. Nasiyahan pa nga siya sa panahong ito ng pagsusumikap, bagay na hindi pa niya naranasan noon. Sariwa at curious ang pakiramdam niya. Napakaganda ng atmosphere sa mesa. Matapos ipakilala ni Suyamo si Tang Mazo kay Li Binyan, lahat ay masayang nag-chat. Kaunos-lunos na nalaman ni Huang Feng na siya na lang ulit ang lalaki sa mesa. Nakayuko lang ang kanyang naipagpatuloy ang pagkain. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Suyamo si Huang Feng, at hindi rin niya sinasadya na ihiwalay siya. Nakaupo lang siya kasama si Huang Feng. Kapag kausap niya si Li Binyan, paminsan-minsan ay nakikipag-chat siya kay Huang Feng at pinangungunahan pa niya ang paksa kay Huang Feng. Sa una, nag-aalala si Suyamo na hindi maligaya si Li Binyan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na hindi lamang si Li Binyan ay hindi galit, ngunit siya rin ay tila interesadong interesado. Talagang sikat ka sa mga babae, sabi ni Tang Mazo sa kabilang panig ng Huang Feng. Anong ibig mong sabihin? Pinagtatawanan mo ba ako? Kung sikat ako sa mga babae, bakit hanggang ngayon wala pa akong karelasyon at single? Malungkot na sabi ni Huang Feng. Wala ka namang naging relasyon. Bulalas ni Tang Mazo na may pagtataka. Dahil sa sobrang gulat niya, nakalimutan pa niyang kontrolin ang volume niya. Bigla namang napatingin lahat ng nandoon. Hindi nakapagtataka na nagulat si Tang Mazo. Sa kanyang opinyon, bagamat ordinaryo ang hitsura ni Huang Feng, maaari niyang akitin si Suyamo at gawing malapit sa kanya ang ibang babae na hindi mas mababa kay Suyamo. Ipinakita nito na napakagaling niya pagdating sa pakikasama sa mga babae. Sa madaling salita, si Huang Feng ay dapat na napakakaranasan. Kung titingnan siya, dapat kahit ilang beses na siyang nakipagrelasyon. Gayunpaman, ngayong sinabi ni Huang Feng na hindi pa siya nakipagrelasyon at single pa rin, paanong hindi magugulat si Tang Mazo? Naramdaman din ni Huang Feng ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid niya. Bigla siyang tumingin kay Tang Mazo nang may kahihiyan at sinabing, kailangan ko bang magsinungaling tungkol sa ganitong uri ng bagay? Maluwalhati ba ito? Panipi. Sa katunayan, sa lipunan ngayon, walang gaanong mga tao tulad ni Huang Feng na hindi pa nakipagrelasyon sa kanyang edad. Marami ng kaedad niya ang nakipagrelasyon noong sila ay nasa unibersidad. Sa pag-iisip nito, naisip ni Huang Feng si Wang Tongtong. Dati, palaging iniisip ni Huang Feng na ang kabilang partido ay ang kanyang kasintahan at siya rin ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, malinaw naman, masyado siyang nag-iisip. Ang kabilang partido ay hindi kailanman itinuturing na isang kasintahan sa lahat. Ni hindi man lang niya ito tinitingala sa puso niya. Dahil hindi kailanman itinuring siya ng kabilang partido bilang kanyang kasintahan,
natural na iniisip ni Huang Feng na wala siya sa isang relasyon. Huang Feng, hindi ka ba talaga nakipagrelasyon? Tumingin si Xi Mengzhou kay Huang Feng at sinabi. Pagkatapos, nang hindi na hinintay na magsalita si Huang Feng, sinabi niya sa kanyang sarili, tama. Malamang na walang masyadong babae ang magkakagusto sa isang tulad mo. Malamang bulag ang mga may gusto sa iyo. Natural na hindi ito sinabi ni Xi Mengzhou dahil si Huang Feng ay isang security guard at walang gaanong pera. Sa isip niya, ang pag-ibig ay higit sa lahat. Kaya naman, kahit wala silang pera, kahit hindi magkapantay ang kanilang pagkakakilanlan, basta't nagmamahalan ang dalawang tao, dapat silang magkasama at gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Masasabing sa bagay na ito, medyo walang muwang pa rin si Xi Mengzhou. Sa makatuwid, natural na hindi ito sinabi ni Xi Mengzhou dahil minamaliit niya ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit dahil sa dating pag-uugali ni Huang Feng. Masasabing noong sila ni Huang Feng ay nagkita sa unang pagkakataon, ang hindi kasiya siyang karanasang iyon ang nagpaayos ng imahe ni Huang Feng sa kanyang puso. Si Huang Feng ay isang pervert, at natural, walang babae ang magugustuhan ng pervert. Gayunpaman, hindi napansin ni Xi Mengzhou na nang matapos niya ang pangungusap na iyon, kumislap ang mga mata ni Suyamo at Li Bingyan. Isang hindi maipaliwanag na tingin ang sumilay sa kanilang mga mata, ngunit wala silang sinabi. Salamat sa iyong pag-aalala, President Xi. Baka isang araw, isang bulag na babae ang mai-inlove sa akin. Walang ekspresyong sinabi ni Huang Feng. Hindi siya magagalit dahil sa mga sarkastikong salita ni Xi Mengzhou. Sa katunayan, maraming beses nang naging sarkastiko si Xi Mengzhou sa kanya, at may mas masahol pang salita kaysa rito. Nakasanayan na niya ito. Sa kanyang opinyon, si Xi Mengzhou ay isa lamang immature at unruly girl. Natural, hindi niya ibababa ang sarili niya sa kapantay niya. Mengzhou, mali ka sa pagkakataong ito. Talagang may nagkakagusto sa iyong security guard, sabi ni Tang Mazo na may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ni Suyamo ang mga salita ni Tang Mazo, namula ang kanyang mukha, at medyo kinabahan siya. Akala niya ay si Tang Mazo ang nagsasalita tungkol sa kanya, dahil inamin niya ito noon kay Tang Mazo. Gayunpaman, isang bagay na aminin ito sa harap ni Tang Mazo, ngunit isang bagay na aminin ito sa harap ni Huang Feng. Hindi niya naisip na gumawa ng inisyatiba upang magtapat, kaya siya ay napakahiya sa kanyang puso. Talaga, may bulag ba talaga? Gulat na tanong ni Xi Mengzhou. Miss Tang, sino ang sinasabi mo? Bakit hindi ko alam? Nalilitong tanong din ni Huang Feng. Tumingin muna si Tang Mazo kay Suyamo na may mahinang ngiti. Nang humingi ng awa ang kabilang partido, ibinaling niya ang kanyang tingin at tumingin kay Huang Feng at sinabing, ito ang kaibigan mong pulis sa trapiko. Ang ibig mong sabihin ay Ning Shuang. Tapos nagkakamali ka. Siya at ako ay ordinaryong magkaibigan lang. Si Huang Feng ay natigilan noong una, pagkatapos ay sinabi. Kabanata 432. May nasabi ba akong mali? Siguro, hindi nagpumilit si Tang Mazo, na para bang ang sinabi niya kanina ay talagang isang casual na pangungusap lamang. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Tang Mazo ay para lamang ipaalala kay Suyamo. Kung aminin man ito ni Huang Feng o hindi, hindi ito mahalaga. Bukod dito, si Tang Mazo mismo ay hindi nag-isip na sina Huang Feng at Qiu Ningshuang ay nasa isang romantikong relasyon. Hindi pa dapat umabot sa puntong iyon ang dalawa. Tulad ng sinabi ko, paano ka magkakagusto sa iyo? Nakita ni Xi Mengzhou na tinanggihan ito ni Huang Feng at hindi iginiit ni Tang Mazo. Naisip niya na talagang wala sa pagitan ni Huang Feng at Qiu Ningshuang. Ang susi ay nakita na niya si Qiu Ningshuang dati, at isa rin siyang mahusay na babae. Hindi niya akalain na ang isang napakahusay na babae ay magkakagusto kay Huang Feng. Gayunpaman, ipinakita ni Suyamo at Li Bingyan ang isang maalalahang tingin sa kanilang mga mata, lalo na si Suyamo. Kilala niya si Tang Mazo. Kung talagang wala, hindi basta-basta sasabihin ito ni Tang Mazo. Sa madaling salita, tiyak na may nahanap si Tang Mazo. Tungkol sa kung si Huang Feng ay magugustuhan ng mga babae, at kung siya ay magugustuhan ng mga mahuhusay na babae, hindi ito pinagdudahan ni Suyamo. Hindi siya katulad ni Xi Mengzhou, na tumingin kay Huang Feng nang may pagtatangi. Kahit na hinahangaan at gusto niya si Huang Feng, sa kanyang puso,
si Huang Feng ay isang napakahusay na tao. Sa makatuwid, kahit na mayroon talagang isang batang babae na may gusto kay Huang Feng, hindi siya makakaramdam ng kakaiba, ngunit makaramdam siya ng presyon sa kanyang puso. Nang naisip ni Suyamo na tatanungin niya si Tang Mazo ng malinaw kapag may oras siya mamaya, tahimik lang na naiisip ni Li Bingyan sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar kay Tang Mazo, kaya maraming bagay na hindi niya maitanong ng direkta. Kaya lang niyang ilagay sa puso niya ang pag-aalinlangan na iyon. Pagkatapos noon, hindi na pinag-isipan ng lahat ang isyong ito, at casual silang nag-chat. Dahil sa nangyari ngayon, nakilahok din si Huang Feng sa chat ng lahat. Si Suyamo at Li Bingyan ay madalas ding nagkusa na makipag-chat kay Huang Feng. Hindi naramdaman ni Xie Mengjiao na may mali, ngunit para sa sopistikadong Tang Mazo, maraming bagay ang nakakaintriga, ngunit wala siyang masabi, kaya inilagay na lang niya ang bagay na ito sa kanyang puso. By the way, Miss Tang, nabalitaan ko na nasa negosyo ka rin ng alak. Biglang naalala ni Huang Feng na noong nagpunta siya sa isang party kasama si Qiu Ningshuang noon, nakita niya si Pang Chengfo mula sa kabisera. Si Pang Chengfo at Tang Mazo ay parehong mula sa kabisera, at naghahanda rin silang gawin ang negosyo ng alak. Oo, ngunit hindi lamang ang negosyo ng alak, kundi pati na rin ang negosyo ng red wine at maging ang negosyo ng beer. Hindi alam ni Tang Mazo kung bakit tinanong ito ni Huang Feng, ngunit hindi niya sinasadyang itago ito. Noong una ay gusto niyang gawin ang negosyo ng alak, kaya walang dapat itago. Oh, kamusta ang negosyo? Nalaman ko na lahat kayo mula sa kabisera ay tila gustong-gusto ang negosyong ito. Casual na sabi ni Huang Feng. Kayong lahat, bukod sa akin, sino pa ba? Tanong ni Tang Mazo, isang lalaki na nagngangalang Pang Chengfo. Ang lalaking iyon ay taga-kabisera din, at siya ay napakamayabang. Nakita ko siya noong nagpunta ako sa isang party noong nakaraan, ngunit tiyak na hindi niya ako kilala. Hiniling niya sa ikalawang henerasyon ng probinsya ng Qing na magbukas ng mga bar, nightclub, at iba pa. Kung gusto nilang gumamit ng alak, dapat silang bumili nito mula sa kanya. Kung hindi, sila ay sasalungat sa kanya, tunay na mapaghihiganti, at siya ay talagang maghihiganti, henerasyon ng mayayaman. Nakangiting sabi ni Huang Feng, nga pala, taga-kabisera ka rin. Kilala mo ba, si Pang Chengfu? Oo, paanong hindi ko siya kilala? Nang marinig ni Tang Mazo ang pangalan ni Pang Chengfu, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at nang sabihin niya ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pang Chengfu, dumating din siya sa Qing Province. Sa kabilang banda, napasigaw din si Xie Mengjiao sa gulat, pagkatapos ay tumingin kay Tang Mazo at sinabing, hindi siya maaaring pumunta para sa iyo, tama ba? Dahil pamilyar sila kay Li Bingyan, at naging magkaibigan pa nga ang lahat, kaya kapag nag-usap sila, mas casual sila. Hindi nila sinasadyang iwasan ang mga ganoong bagay, at hindi sinasadyang humanap ng mga paksang makakausap ni Li Bingyan. Si Li Bingyan ay walang kahit katiting na disgusto, at kahit na interesado siya sa kanilang pag-uusap. Bueno, ang lalaking iyon ay narito na sa loob ng ilang araw, at nakita ko na siya dati, sabi ni Tang Mazo. Hindi naman siya ang dati mong manliligaw diba? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Dati, sinabi ni Tang Mazo na si Qiu Ningshuang ay kanyang kasintahan, kaya oras na para sabihin niya ang isang bagay sa kanya at hayaan siyang maranasan ang pakiramdam ng pagiging mali. Umalis ka, anong matandang manliligaw? Hindi mo ba nakikita kung ano ang hitsura ng lalaking iyon? Mas nakakadiri kaysa makita ka. Sabi ni Xie Mengjiao na may mukha ng disgust. Biglang hindi alam ni Huang Feng kung tatawa o iiyak. Pinupuri ba siya ni Xie Mengjiao o iniinsulto? Bakit parang ang awkward ng mga salita niya? Gayunpaman, ang mga salita ni Xie Mengjiao ay halatang hindi natapos. Nagpatuloy siya, ang lalaking iyon ay isang polaka lamang, isa sa iilang tao na kadalasang nakapaligid kay Fox Tang, na gustong kumain ng karne ng sizzling. Fox Tang, kung ako ang tatanungin mo, sa tingin ko ay karapat-dapat ka. Sino ang humiling sa iyo na mahilig magpakitang gilas sa lahat ng oras? Ngayong ikaw ay tina-target ng ganoong tao, hiniling mo ito. Okay, Mengjiao, huwag ka nang masyadong magsalita, sabi ni Suyamo. Pagkatapos ay tumingin kay Tang Mazo at sinabing, talaga bang pupunta siya para sa iyo sa pagkakataong ito?
Don't tell me pinipigilan ka niya. Panipi, malinaw, parehong kilala nina Xi Mengzhou at Su Yamo si Pang Chengfu. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging sikat si Pang Chengfu. Sa 5 tao dito, 4 ang nakakakilala sa kanya. Iyan ang pinaplanong gawin ng lalaking iyon, mapait na sabi ni Tang Mazo. Mapait na sinabi ni Tang Mazo, sa sandaling dumating siya, itinuon niya ang kanyang paningin sa mga sales agent ng lahat ng uri ng alak. Halatang halata na ako ang pinupuntirya niya. Noong nagkita kami noon, pinayuhan pa niya akong bumalik sa kabisera. Sino siya sa tingin niya? Bakit ko siya pakikinggan? Tama, nawawalan ako ng gana sa lalaking iyon kapag nakikita ko siya, sabi ni Xi Mengzhou. Nabihira para sa kanya na sumang-ayon kay Tang Mazo. Gayunpaman, may pag-aalala sa mukha ni Su Yamo. She said, since he's prepared to do this business, obvious naman na ayaw niyang magtagumpay ka ng ganoon kadali. At saka, sarili mo lang ang maaasahan mo. Hindi madaling manalo laban sa kanya. Oo, medyo mahirap na para sa akin na gawin ito. Ngayong tumalon ang taong ito para manggulo, sa tingin ko ay mas magiging mahirap ito. Kung talagang hindi ito gagana, hindi ko gagawin ang negosyong ito at babaguhin na lang, sabi ni Tang Mazo. Malinaw, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang manalo laban sa kanya. Wala siyang anumang pundasyon sa lalawigan ng Qing, at ngayong may nanggugulo, dumami ang kanyang mga paghihirap. Dahil sa mga salita ni Tang Mazo, medyo mabigat ang kapaligiran sa mesa. Kabanata 433. Hindi lubos na kilala ni Huang Feng at Li Bingyan si Tang Mazo, kaya hindi nila maintindihan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi rin inaasahan ni Huang Feng na ang mayabang na taong kilala niya ay talagang pinupuntirya si Tang Mazo. Bukod dito, ang kabilang partido ay malinaw na gustong sumalungat kay Tang Mazo. Kung hindi, bakit niya pipiliin ang parehong industriya tulad ng Tang Mazo gayong napakaraming ibang industriya ang mapagpipiliin? Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay malinaw na hindi dapat alalahanin ni Huang Feng ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pamilyar kina Tang Mazo at Pang Chengfu, at hindi niya nilayo na intindihin sila. Kaya naman, nang makita niyang medyo mabigat ang kalooban ng lahat, iniba niya ang paksa, at medyo naging maayos ang kapaligiran sa hapag. Gayunpaman, ang pag-aalala sa mukha ni Tang Mazo ay hindi ganap na nawala. Hindi masisisi si Tang Mazo sa kanyang pag-aalala. Hindi naging madali para sa kanya na alisin ang kontrol ng pamilya sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Gayunpaman, ngayong kasisimula pa lang niya, may sadyang pinuntirya siya. Kung bakit siya pinuntirya ng kabilang partido, maaari ding hulaan ni Tang Mazo. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili, ngunit maaaring gamitin ng kabilang partido ang mga koneksyon ng pamilya. Ang dalawang panig ay hindi sa parehong antas sa lahat. Nag-aalala na naman si Tang Mazo sa kanyang kinabukasan. Sa katunayan, ang sinabi niya ngayon, kung hindi ito gagana, maaari niyang baguhin ang mga bagay. Iyon ay mga salita lamang ng galit. Alam niya na dahil pinuntirya na siya ng kabilang partido, kahit na baguhin niya ang mga bagay, ang kabilang partido ay patuloy na pipiliin ang parehong bagay sa kanya upang madagdagan ang kanyang mga paghihirap. Sa pagkakaroon ng kabilang partido, talagang mahirap para sa kanya na magtagumpay. Habang sinasamahan ni Huang Feng si Su Yamo at ang iba pang mga babae na kumain, may ginagawang kabaliwan si Tung Zian sa oras na ito. Saktan mo ako, hindi mo ba ako sinaktan ng malakas noong nakaraan? Halika, halika muli, ikaw na hindi sanay na aso. Sa isang liblib na sulok, sinusuntok at sinisipan ni Tung Zian ang isang figure sa lupa na may mabangis na mukha. Habang tinatamaan niya, napamura siya. Wala naman siyang balak magpigil. Hindi man siya masyadong malakas ay mukha lang ng kabilang partido ang binati niya kaya naman sinipan niya ang kabilang partido at napasigaw ng paulit-ulit. Ang mga tao sa lupa ay maaari lamang magsisigaw, ngunit hindi sila makalaban. Kung si Tung Zian lang sa pagkakataong ito, hindi na siya matatakot. Hindi niya tatanggapin ang bogbog ng hindi lumalaban. Ngunit ngayon, may ilang tao na nakatayo sa tabi ni Tung Zian. Ang mga taong ito ay hindi mukhang mabuting tao. Sa oras na ito, buong interes nilang pinapanood ang mga suntok at sipa ni Tung Zian. Sa sandaling nang ahas siyang lumaban, ang mga taong ito ay hindi na lang tatayo at manunood, dahil ang unang sipa na natanggap niya ay mula sa mga taong ito. Bumangon ka na, hindi ka ba masyadong marunong?
Hindi ka ba nakakuha ng bagong master? Napakayabang mo ha. Halika, 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 halika. Hindi lang ikaw, pati na rin ang bago mong amo. Hindi ko siya pakakawalan. Sabi nitong Zian habang sinisipa yung kabilang party. Young Master Tong, mali ako. Mali talaga ako. Trituhin mo na lang akong umutot at bitawan mo na ako. Ang taong nasa lupa ay patuloy na nagmamakaawa. Bagamat sinusumpa na niya ang pamilya ni Tung Zian sa kanyang puso, alam pa rin niya ang katotohanan na ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga pagsubok ay laban sa kanya. Sa oras na ito, hindi maganda para sa kanya ang maging matigas ang ulo. Bukod dito, hindi siya maaaring maging matigas ang ulo, kaya natural siyang umamin ng pagkatalo. Bulag ka ba? How dare you hit me? Old you, tanungin mo ang sarili mo. Ano bang nagawa kong mali sa iyo? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Malakas na tanong nitong Zian. Oo, ang taong nasa lupa na binugbog niya ay si Old Yu. Malinaw na hindi inaasahan ng matandang Yu na maghihiganti si Tung Zian sa kanya. Sa isip niya, patay na si Tung Chenjun at maraming tao ang gustong makipag-away kay Tung Zian. Walang pakialam si Tung Zian sa kanya. At saka, kung talagang dumating si Tung Zian, hindi siya natatakot sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Tung Zian ay hindi lamang dumating upang humanap ng problema sa kanya, ngunit nagdala din ng maraming tao. Sa mga taong iyon, walang puwang para lumaban siya. He treats me like a dog every time. How dare he say that he is good to me? Matapos makinig sa mga salita ni Tung Zian, naisip ni Old Yu sa kanyang puso. Gayunpaman, tiyak na hindi siya nang ahas na sabihin ang mga ganoong salita ng direkta. Kung hindi, siya ay magdaranas lamang ng mga pagkalugi. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Young Master Tong, pabayaan mo na ako. Ang tanging magagawa ni Old Yu ngayon ay humingi ng awa. Hindi siya makalaban, hindi siya makatakas. Wala na talaga siyang magagawa. Gayunpaman, tila medyo baliw si Tung Zian ngayon. Masyadong malaking dagok sa kanya ang mga nangyari kamakailan. Siya ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Bukod dito, ito ang uri ng impyerno na lampas sa katubusan. Wala na siyang pag-asa na mabuhay sa dati niyang buhay. Kaya naman, kailangan na niyang magpakawalang ngayon, at ang taong ito na sumunod sa kanya noon at nagtaksil sa kanya ay halatang magandang pantilya na magbulalas. Kaya naman, kahit gaano man si matandang Yu ay humingi ng awa, hindi mababago nitong Zian ang kanyang isip. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tumigil si Tung Zian. Masaya ang matandang Yu sa kanyang puso. Naisip niyang mabisa ang paghingi niya ng awa. Gayunpaman, bago siya naging masaya sa mahabang panahon, sinabi ni Tung Zian sa mga taong nakapaligid sa kanya, patuloy ninyong binubugbog siya. Baliin ang kanyang mga binti. How dare he laugh at me para akong pailay? Panipi. Hindi, Young Master Tong, please let me go. Hindi kita tinawag na ganyan. It's Kai Tian. It's Kai Tian who called you that. Wala itong kinalaman sa akin. Nang marinig ni matandang Yu ang mga salita ni Tung Zian, natakot siya kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Ito ay walang dapat bugbugin. Sa karamihan, siya ay nakakaramdam ng sakit at nakahiga sa ospital sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, kung ang kanyang mga binti ay nabali, pagkatapos ay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay matatapos. Paanong hindi siya matatakot? Gayunpaman, ang kasalukuyang Tung Zian ay malinaw na hindi isang taong nakikinig sa mga opinyon ng iba, hindi pa banggitin na ang matandang Yu na ito ay nagtaksil sa kanya. Sa makatuwid, ang mga nakatayo sa tabi niya noon ay naglakad patungo kay Old Yu na mingiti sa kanilang mga mukha. Gustong magtago ng matandang Yu, ngunit nalaman niyang wala siyang lakas para gawin iyon. Kaya, natatanaw na lamang niya ang mga taong ito na naglalakad palapit sa kanya. Ang mga hiyawan ay patuloy na nagmumula sa bibig ni Old Yu, ngunit ito ay isang liblib na sulok. Kadalasan, walang dadaan dito, kaya hindi na maririnig ng iba ang mga sigaw ni Old Yu. You can rest assured, that Kai Tian, hindi ko siya papakawalan. Kahit sinong manli sa akin, hindi ko siya papakawalan. Tumingin si Tung Zian kay matandang Yu, na nahimete dahil sa sobrang sakit dahil sa kanyang mga putol na binti. Gayunpaman, malinaw na hindi siya masasagot ni Old Yu ngayon. Fair na, nang makitang nawala na talaga ng malay si Old Yu,
Ikanaway nitong Zian ang kanyang kamay at umalis kasama ang mga punk. Sa pagkakataong ito lamang siya nakatagpo ng kaunting pakiramdam ng nakaraan. Kabanata 434. Ang Mang Town ay isang katamtamang laki ng bayan na matatagpuan sa hangganan sa pagitan ng kaharian ng Tianzhou at ng Freshwind Country. Dahil sa geographical na lokasyon nito, maraming tao dito araw-araw, karamihan ay mga mangangalakal. Kahit na ang relasyon sa pagitan ng Tianzhou Kingdom at Freshwind Kingdom ay lumala sa nakalipas na ilang taon, ang mga mangangalakal na gustong kumita ng pera ay walang pakialam. Dahil sa lumalalang relasyon, ang opisyal na mga daluyan ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay winakasan. Sa halip, palihim silang nagpuslit ng mga kalakal, na higit na kumikita kaysa dati. Siyempre, hindi masasabing nagpapalusot sila dahil sa mangbayan, open secret ito. Ang mga mangangalakal ng dalawang bansa ay nakikipagkalakalan sa isa't isa sa bayang ito. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, ang bayang ito ay naging mas masigla kaysa dati. Bukod sa mga mangangalakal na nagdala ng kanilang mga karwahe, maraming tao ang nakasuot ng espada at martial attire. Bukod dito, parami ng parami ang mga tulad nila. Boss Lee, kumusta ka kamakailan? Sa kalye ng mangbayan, isang medyo may edad na lalaki ang tila nakakita ng isang mabuting kaibigan at binati siya. Sinusubukan kong maghanap buhay, hindi ko maihahambing sa iyo, Boss Chen. Nabalitaan ko na kamakailan ay nagbenta ka ng maraming tsaa sa Freshwind Country at kumita ng malaki. Nakangiting sabi ng isa pang tao. Kung titignan siya, halatang hindi lang siya naghahanap ng ikabubuhay. Kung ikaw, Boss Lee, ay nagsisikap lamang na maghanap buhay, kung gayon ay hindi tayo mabubuhay. Halatang hindi naniniwala sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na iyon at may ngiti sa labi. Bagamat tensyonado ang relasyon sa pagitan ng kaharian ng Tianzhou at ng Freshwind Country, tila wala itong kinalaman sa mga mangangalakal na ito. Sa kanilang mga mukha, wala ni katiting na pag-aalala para sa kanilang bansa. Sa kanilang opinyon, hanggat maaari silang kumita, hindi mahalaga kung sino ang emperador. Isang batch ng paninda ang nawala kanina. Hindi masyadong mapayapa ang daan, kaya nagpahinga muna ako saglit. Hindi ko akalain na mas masigla pa pala itong Mangshan Town. Tumingin si Boss Lee sa mga taong nakapaligid sa kanya at sinabing. Nangyari ito nitong mga nakaraang araw. Si Boss Chen ay halatang matagal na rito, kaya alam niya ang sitwasyon dito. Bagamat wala silang pakialam sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, smuggling sila kung tutuusin at napakadelikado ng paglalakbay. Sa makatuwid, ang mga boss na ito ay maaari lamang sumunod sa mga kalakal sa Mangshan Town. Kung tungkol sa mas mapanganib na paglalakbay sa likod, natural, ang kanilang mga subordinate ang bahala dito. Mananatili sila sa bayan ng Mangshan at maghihintay sa pagbabalik ng mga caravan. Iyon ang dahilan kung bakit laging masigla ang bayan ng Mangshan. Mas maunlad pa ito kaysa sa ilang maliliit na bayan dahil maraming caravan ang umalis sa mga kaugalian at mga amo na nanatili rito. Siyempre, ito rin ay dahil ang mga amo na ito ay maliliit na amo. Maaari silang kumita ng pera, ngunit hindi gaanong. Para naman sa mga big boss, halatang hindi nila itataya ang kanilang buhay, kaya hindi nila susundin ang caravan dito. Oh, anong nangyayari? Hindi ko akalain na mga negosyante ang mga taong ito. Napatingin si Boss Lee sa hindi kalayuan sa harapan. May dalawang grupo ng mga tao na tila nag-aaway. Nagtatalo sila at nagpakita pa ng senyales ng away. Siyempre hindi sila negosyante. Lahat sila ay mga taga-Jiangho. Tingnan mo ang kanilang mga baywang at maiintindihan mo. Nakita rin ni Boss Chen ang eksena sa harapan niya. Nagulat si Boss Lee sa bagay na ito. Lahat kasi ng tao dito ay gumagawa ng mga bagay na hindi mailantad. Sa makatuwid, kahit na may nangyari, hindi nila sinasadyang gawing big deal ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito makakabuti sa sinuman. Gayunpaman, hindi nagulat si Boss Chen sa bagay na ito. Nakikita mo yung nasa harap mo. This is just a small scene. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw may mga alitan at away. 2 days ago, noong nagiinuman ako sa restaurant, nakita ko ang 12-dosenang mga taong nag-aaway. Sobrang fierce ng eksena, mga taong Jiangho. Bakit sila nandito, at napakarami nila? Nagtatakang sabi ni Boss Lee.
Ang mga maliliit na amo na ito ay hindi nang ahas na manggulo sa restaurant. Alam ng lahat na ang mga big boss sa likod ng mga restaurant sa bayang ito ay pawang mga nagbabantay sa mga general, kaya hindi sila nang ahas na humingi ng gulo. Hindi ba dahil sa digmaan sa Fresh Wind Country? Kinurot ni Boss Chen ang kanyang mga labi at sinabi, wala siyang anumang opinyon tungkol sa digmaang ito. Kung tutuusin, gaano man kahigpit ang pag-aaway ng dalawang panig, hindi ito makakaapekto sa kanya. Bukod dito, kung mas matindi ang laban, mas magiging maganda ang kanyang negosyo. Gayunpaman, marami sa mga taong ito ng Jiangho ay hindi makatwiran. Ni hindi niya alam kung kailan niya sinasadyang magalit ang mga ito. Kaya naman, sa mga araw na ito, nagkusa siyang iwasan ang mga taong ito para maiwasan ang gulo. Ang digmaan sa Fresh Wind Country. Medyo natarante si Boss Lee. Hindi ba ito ang bagay ng mga sundalo? Ano ang kinalaman nito sa mga taong ito ng Jiangho? Hindi naman kasi sila nag-away kanina. Hindi ba't ang mga taong ito ay katulad natin, malamig na nanunood sa gilid? Panipi, mukhang Boss Lee, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon sa labas sa panahong ito. Sinabi ni Boss Chen, nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, ang mga Jiangho ng Fresh Wind Country ay unang lumabag sa mga patakaran. Nagkusa silang lumahok sa digmaang ito at nakipaglaban sa mga tropa ng Fresh Wind Country. Gusto nilang makipagkumpetensya para sa teritoryo ng ating mga Jiangho. Kaya naman, ang ating mga Jiangho ay walang pagpipilian kundi ang lumaban. Kaya nga, no wonder ang daming tao dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hangganan na lugar. Sa sandaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, magiging lubhang mapanganib dito. Naghahanda rin sina Boss Lee at Boss Chen na pansamantalang umalis sa Mangshan Town matapos ang kanilang negosyo. Kung patuloy silang mananatili dito, sino ang nakakaalam kung sila ay madawit? Sa oras na iyon, hindi nila alam kung paano sila namatay. Kaya nga, kahit ang gwardya na general dito ay hindi nangangahas na madaling masaktan ang mga taong ito ng Jiangho. Kung tutuusin, napakarami nila. At saka, nandito sila para tumulong. Kaya naman, ang mga makakahanap ng away sa restaurant at sa kalye ay pumikit dito, patuloy ni Boss Chen. Sabi mo, ang mga taong ito ng Jiangho ay talagang sobra-sobra. Malapit na nating harapin ang kalaban ng Fresh Wind Country, ngunit sa oras na ito, sila ay nakikipaglaban pa rin sa kanilang sarili. Umiling si Boss Lee at bumantong hininga. This is already considered good. Itong mga taong ito ay pinipigilan na ang sarili nila. Bagamat may mga sari-saring salungatan, malaki at maliit, araw-araw, wala masyadong tao ang talagang lumalaban. At saka, wala namang namamatay. Halatang alam ng mga taong ito na hindi ito ang panahon para paigtingin ang sigalot, pahayag ni Boss Chen. Ang mga taong Jiangho na iyon ay kadalasang mainit ang ulo. Kung kaya nilang mag-away, hindi sila magsasalita. Dapat silang magkaroon ng ilang mga personal na salungatan. Hindi naging madali para sa kanila na umabot sa puntong ito ngayon. Napatingin si Boss Lee sa mga taong nagkakalat sa di-kalayuan. Sa kanyang puso, hindi siya masyadong optimistiko tungkol sa paparating na digmaan. Kabanata 435. Mangbayan, sa loob ng isang malaking mansyon. Sa oras na ito, maraming tao ang nakaupo sa maluwag na sala. Kung mayroong mga tao mula sa kahariang Tianzhou dito, tiyak na makikilala nila na ang mga taong ito ay ang mga pinuno ng mga sekta sa kaharian ng Tianzhou. Gayunpaman, ang mga sekta na ito ay hindi ang nangungunang mga sekta. Sa Tianzhou Kingdom, maaari lamang silang ituring na above average. Gayunpaman, ang mga taong ito ay halatang maagang dumating sa Mangtown. Ang isang dahilan ay dahil sa takot silang malate, at ang isa pang dahilan ay dahil gusto nilang pumunta ng maaga upang maging pamilyar sa kapaligiran at tingnan kung may anumang benepisyong makukuha. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw, ang mga taong ito ay hindi nakakuha ng anumang mga benepisyo. Gayunpaman, ang mga away ay hindi bihira. Ang mga alagad ng kanilang mga sekta ay nagkaroon ng ilang personal na salungatan sa mga tao ng ibang mga sekta. Ngayong nagkita na sila dito, hindi may iwasang maghanap sila ng mali sa isa't isa. Dahil sa paghihigpit ng mga pinuno, walang malawakang labanan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pansamantala. Kung walang makakontrol sa sitwasyon, malamang na mauwi ang mga salungat na ito sa mga pisikal na salungatan.
Sa kasamaang palad, walang mga super sect sa Tianzhou Kingdom, kahit isang first-class sect. Kung tutuusin, ang kaharian ng Tianzhou ay isang halimbawa lamang. Ang puwersa ng Jianghu ay hindi maihahambing sa Fresh Wind Country at sa mga nakapaligid na bansa. Nagdulot din ito ng katotohanan na sa kaharian ng Tianzhou, sa Jianghu, walang katulad ng Kungming Master ng Fresh Wind Country, na may awtoridad at kakayahang i-override ang iba pang mga sekta. Bukod dito, ang grupong ito ng mga tao ay mula lamang sa mga nangungunang sekta sa Tianzhou Country. Wala sa kanila ang handang magpasakop sa iba. Kaya naman, nang makita nilang nalulugi ang mga tao ng kanilang sariling sekta, tiyak na hindi nila ito papayag. Sa kabutihang palad, ang mga pinuno at matatanda ng mga sektang ito ay may ilang pananaw. Alam nila na hindi pinapayagan ang infighting sa oras na ito. Kung hindi, matatapos talaga sila. Sa makatuwid, sinubukan nilang pigilan ang kanilang sariling mga tao. Ito ang tanging paraan upang makontrol ang laki ng labanan. Kung tungkol sa mga taong nakaupo sa bulwagan, naayos na nila ang isa pang alitan. Gayunpaman, walang sino man ang nasa masayang kalagayan. Napakaraming bagay na tulad nito, na nakakasakit sa iba at nakakasakit sa kanilang sarili. Hindi ito matutuloy. Biglang hinampas ng isa sa mga medyo may edad na ang upuan at tumayo. Tumingin siya sa mga tao at sinabi, naiintindihan ng lahat na ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan nating lahat. Ang ating lakas ay mas mahina na kaysa sa kabilang partido. Sa oras na ito, kung tayo ay patuloy na lalaban, tayo ay maghuhukay ng sarili nating mga libingan. Ang kabilang partido ay darating na may malaking momentum. Kung patuloy tayong mag-aaksaya ng ating lakas dito, ito ay walang pagkakaiba sa panliligaw sa kamatayan. Napakunot ang noo ng lahat pagkarinig nito. Kahit na hindi magandang pakinggan ang mga salita ng taong ito, alam nilang tama siya. Kahit na inakala nila na sila ang malalaking sekta sa Tianzhou Country, sa sandaling ito, walang nag-iisip na sila ay mas malakas kaysa sa Coldwind Country. Ito ay isang bagay na alam nila. Kung ganoon, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Ang mga disipulong iyon ay karaniwang may ilang mga salungatan. Ngayong na-encounter na natin sila, wala na tayong magagawa. Sabi ng isa pang tao. Hindi naman sa ayaw niyang lutisin ang problema, pero hindi niya kaya. Nagkaroon ng maraming talakayan sa bulwagan. Lahat ay nag-iisip ng solusyon. Sa oras na ito, sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan sila ay makakaligtas at hindi masyadong matatalo sa labanan laban sa Coldwind Country. Sa katunayan, ang pag-aaway at pag-aaway dito ay hindi ang pinaka-ikinababahala ng mga taong ito. Ang ikinabahala nila ay sa hinaharap, kung hindi nila mapagkakatiwalaan ang isa't isa at ipaubaya ang kanilang mga likod sa mga taong nasa tabi nila, malaki ang epekto nito sa kanilang lakas. Ganito po tayo. Sama-sama tayong maglalabas ng statement ng mga sect leaders na bawal silang mag-away sa panahong ito. Kahit away-away bawal. Yung may conflict sa ibang sekta, ipunan natin. Sabay-sabay tayong uupo at iinom ng alak. Kung may mga hinaing, isa sa publiko natin. Mas maganda kung hindi pa natin neresolba ang mga bagay na ito. Kung hindi pa natin neresolba ang mga bagay na ito, may nagmungkahi, I think we can try. No matter what, there is no harm. At saka, this meal can be regarded as a mobilization before the battle. May pumayag agad. Ang iba ay nag-isip tungkol dito, at walang nagtaas ng anumang pagtutol. Kaya, ito ay nagpasya. Pagkatapos noon, marami sa mga leader ng sekta ang bumalik at binilang ang mga disipulong dinala nila na may mga alitan sa mga disipulo ng ibang sekta. Pagkatapos, dinala nila sila sa isang restaurant kung saan nakaupo ang lahat sa isang mesa at kumain at uminom upang malutas ang kanilang mga alitan. Hindi na kailangang sabihin, ang pamamaraang ito ay hindi masama. Karamihan sa mga tao sa Jianghu ay prangka. Walang mga salungatan na hindi malutas. Noong una, ang ilang mga tao ay ayaw kumain kasama ang kanilang mga kaaway, ngunit ngayon na ang mga pinuno ng sekta ng magkabilang panig ay dumating upang samahan sila, kailangan nilang magbigay ng mukha. Kaya naman umupo na silang lahat. Dahil alam nilang hindi sila makakalaban sa labas, lahat ay gustong bugbugin ang isa't isa sa mesa. Kaya naman, bagamat amoy pulber ang nasa mesa, lahat sila ay nakikipagkompetensya sa inuman. Sa presensya ng sect leader, hindi maganda para sa kanila na mag-away.
Maraming tao ang umiinom at talagang nagkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Hindi lang nila niresolve ang mga alitan nila, naging magkaibigan din sila. Siyempre, malulutas lamang ng pamamaraang ito ang mga problema ng mga may maliliit na salungatan. Para naman sa mga may malalim na puot, maliwanag na hindi ito isang bagay na maaaring lutisin ng isang mesa ng alak. Gayunpaman, nagbigay pa rin ng mukha ang mga taong ito sa mga pinuno ng sekta at nangako na hindi nila lalabanan ang kanilang mga kaaway sa bayan ng Mangshan o kahit sa digmaan mamaya. Siyempre, ito ang kanilang limitasyon. Malinaw na imposible para sa kanila na iligtas ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, nasiyahan ang mga pinunong ito ng sekta. Sa panahong ito din biglang nabawasan ng husto ang mga sigalot sa bayan ng Mangshan. Dahil dito, hindi lamang gamaan ang pakiramdam ng mga pinuno ng sekta, pati na rin ang nagbabantay na general dito. Ang mga taong ito ng Jiangho ay hindi madaling pakitunguhan. Kung isa o dalawang tao, ayos lang, pero kung napakaraming tao, mahihirapan silang kumilos. Sa kabutihang palad, nalutas nila ito sa loob. Nang gabing iyon, dumating sa bayan ng Mangshan ang sect master ng Seven Luminary Sect kasama ang kanyang mga disipulo. Sa pagkakataong ito, kakaunti na lang ang naiwan niyang magbabantay sa pasukan. Lahat ng iba ay dinala kasama niya. Higit pa rito, nagdala din siya ng isang mahalagang piraso ng impormasyon. Ibig mong sabihin, pupunta sa Mangshan Town ang mga tao ng Coolwind Country's Blood Flame Gang. May tumingin sa sect leader ng Seven Luminary Sect na nagtataka at nagtanong. Imposible, maraming tao sa ating Tianzhou Country ang nagtitipon dito. Isanggang mula sa Coolwind Country ang papunta dito, hindi ba sila natatakot na hindi na sila makakabalik? Sabi ng isang sect leader ng isang maliit na sekta. Halatang hindi, siya naniniwala na ang kabilang partido ay darating para mamatay. Kabanata 436. Totoo ang balitang ito, sabi ng sect leader ng Seven Luminary Sect na may mabigat na ekspresyon. Ang sect master ng Seven Luminary Sect ay nagsabi na may mabigat na ekspresyon, kung sa bagay, ang magkabilang panig ay hindi pa naglalabas ng lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Alam natin na ang kabilang panig ay gustong lipulin tayo, ngunit iyon ay isang tsismis lamang. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang panig ay hindi pa kumikilos. Sa ganitong mga kalagayan, kung tayo ang gagawa ng unang hakbang, at ang kabilang panig ay papatayin ang mga ito sa huli. Nang marinig ang sect leader ng Seven Luminary Sect, naging pangit ang ekspresyon ng lahat. Malinaw, ang kabilang panig ay nakalkula na hindi sila maglalakas loob na gumawa ng unang hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang kahariang Tianzhou ay dahado. Kung gagawin nila ang unang hakbang, ito ay madaragdagan lamang ang kahirapan ng kanilang kaharian. Bukod dito, hindi sila magkakaroon ng mataas na kamay sa mga tuntunin ng moralidad. Sobra ang Coolbreeze Kingdom. May galit na sumigaw. Gayunpaman, maliban sa pagpapahayag ng kanilang galit, ang karamihan ay tila walang ibang pagpipilian. Hindi talaga sila maka-first move. Sa bagay, dahado na ang kanilang lakas. Kung sila ay nasa isang dahado sa mga tuntunin ng moralidad, kung gayon hindi sila makakakuha ng anumang suporta mula sa labas ng mundo. Ano ang dapat nating gawin? Ito ang kaisipan sa puso ng marami sa mga martial artist ng kaharian ng Tianzhou. Ngayon na ang kabilang panig ay gumawa ng unang hakbang, sila ay nakatugon lamang. Bukod dito, hindi nila direktang mapatay ang kabilang panig. Patayin sila, may sumigaw, ignorante, na pag-alita ng isang taong may kabutihan at prestihiyo. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Malinaw, ang taong ito ay hindi kumbinsido. Ang taong nagsalita ngayon ay tila walang ideya. For a moment, hindi siya sumagot. Kung ako ang tatanungin mo, dapat ay magkaroon tayo ng patas na kompetisyon sa Blood Flame Gang na ito. Kung kaya nating manalo, maaari nating sirain ng walang awa ang moral ng kabilang panig. May nagmungkahi, paano kung matalo tayo? Ito ay malinaw na ang isang tao ay isinasaalang-alang ito ng mas lubusan. Biglang tumahimik ang eksena. Ang kabilang banda ay mayroon lamang isang gang. Sa ganitong mga kalagayan, kung matatalo pa rin sila, nakakahiya talaga. Ang mga martial artist ng Tianzhou Kingdom ay hindi makakapagtaas ng kanilang mga ulo sa harap ng mga martial artist ng Coolbreeze Kingdom. Hindi tayo magpapatalo, may sumigaw.
Biglang na-excite ang crowd. Oo, hindi sila magpapatalo. Inamin nila na sa kabuuang lakas, ang mundo ng martial arts ng Tianzhou Country ay hindi kasing lakas ng martial arts world ng Coolwind Country. Gayunpaman, ang kabilang panig ay mayroon lamang isang gang, habang sila ay may napakaraming gang. Sa ganitong mga kalagayan, kung sila ay matatalo muli, wala nang masasabi. Gayunpaman, hindi maganda ang mga mukha ng ilang martial artist, kabilang ang Seven Luminaries Sect. Kumpara sa iba, mas marami silang alam tungkol sa Blood Flame Gang. Bagaman ito ay isang bagong umusbong na sekta, hindi ito nangangahulugan na ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa iba pang mga sekta. Sa kabaligtaran, ang lakas ng Blood Flame Gang ay napakalakas, ang Blood Flame Gang. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga mukha ng ilang iba pang mga sekta, kabilang ang sect leader ng Seven Luminaries Sect, ay hindi maganda ang hitsura. Medyo alam nila ang tungkol sa Blood Flame Gang. Alam nila na hindi sila isang walang pangalan na gang. Bukod dito, dahil ang gang na ito ay may malapit na kaugnayan sa Bodhi Temple, nakakuha sila ng maraming bagay. Ang lakas ng kanilang mga tao ay hindi rin mahina. Gayunpaman, ang mga pinuno ng mga sektang ito ay may lihim na pag-unawa at hindi ito itinuro. Ito ay dahil alam nila na ang mga martial artist ng Tianzhou Country ay nasa ilalim pa rin ng matinding pressure. Pagkatapos ng lahat, alam nila na ang mga sekta ng Coolwind Country ay napakalakas. Sa oras na ito, hindi nila kailangang atakihin sila. Bukod dito, napagpasyahan na ng Seven Luminaries Sect at ilang iba pang sekta na kapag dumating ang Blood Flame Gang, matatalo nila sila kahit anong mangyari. Ito ay magpapataas ng kumpiyansa ng mga martial artists sa kanilang panig. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na kumpiyansa na harapin ang hamon. Sa pagdating ng Seven Luminaries Sect, dumarami ang mga sekta na sumugod sa bayan ng Mangshan. Lalong naging masigla ang bayan. May premonition din ang mga mangangalakal na papalapit ng papalapit ang digmaan. Sa makatuwid, parami ng parami ang mga mangangalakal na nagsimulang lumikas mula sa bayan ng Mangshan. Dahil dito, tanging ang mga martial artist at ang mga sundalo ang naiwan sa bayan ng Mangshan. Sa gabi, ang mga sect leader ng iba't ibang sekta ay bihirang magtipon. Natagpuan nila ang pinakamalaking restaurant sa Mangshan Town at naginuman ng magkasama. Napakaganda ng kapaligiran sa panahong ito. Bagamat malapit nang dumating ang Cool Breeze Kingdom, tila maraming sekta ang hindi nagbigay ng sapat na atensyon dito. Sect Leader Hua, bakit ka nakasimangot? Ang taong katabi ng Seven Luminaries Sect Leader ay tumingin sa Sect Leader ng Seven Luminaries Sect na may seryosong ekspresyon at sinabi, "Paano ako hindi masimangot?" Ang Sect Leader ng Seven Luminaries Sect na si Hua ay nagsabi, "Sasalakayin na nila tayo. Panay lang ang magagawa natin. Kakaiba kung maganda ang mood ko." Haha. Tumawa ang katabi niya at sinabing, ang bagay na ito ay talagang isang sakuna para sa mga martial artist ng ating Tianzhou Kingdom. Gayunpaman, hindi ito ganap na hindi tayo handa. Tiningnan siya ni Sect Leader Hua at nagdududang nagtanong, "Handa? Ano ang maaari nating ihanda?" Ang katabi niya at ang Sect Leader na si Hua ay matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon. Magkakilala silang dalawa sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, alam ni Sect Leader Hua na ang kabilang partido ay hindi madaling magsinungaling. Sa makatuwid, ang puso ni Sect Leader Hua ay napuno ng pag-asa. Tumawa ang katabi ni Sect Leader Hua at pagkatapos ay lumapit sa Sect Leader Hua at sinabi sa mahinang boses, "Bagaman ang ating lakas ay hindi kasing husay ng mga martial artist ng Cool Breeze Kingdom, ang Tang Sect ay nakabuo kamakailan ng isang uri ng nakatagong sandata na tinatawag na Torrential Pear Blossom Needles. Sinasabing ang Torrential Pear Blossom Needles na ito ay makakapaglabas ng 811 makamandag na karayom sa isang iglap. Ito ay sapat na upang patayin ang sinumang first-rate na eksperto sa isang iglap." Panipi. Oh, may nakatagong armas. Narinig ni Sect Leader Hua ang mga salita ng kanyang mabuting kaibigan at nabigla siyang nagsalita. Puno ng pag-asa ang ekspresyon niya. Siyempre, ang mga nakatagong sandata ng Tang Sect ay ang pinakamahusay sa buong kaharian ng Tianzhou. Bagamat hindi maganda ang lakas ng mga tao sa kanilang sekta, sa mga tuntunin ng mga nakatagong armas, walang masasabi. Sabi ng katabi niya, tumango si Sect Leader Hua.
Narinig niya ang reputasyon ng mga nakatagong armas ng Tang sect. Ito ay talagang napakalakas. Ngayon, naimbento na nila itong torrential pear blossom needles. Maaari nitong ilabas ang torrential pear blossom needles sa isang iglap. Ito ay sapat na upang patayin ang sinumang eksperto. Gayunpaman, kahit na gumaan ang loob ni sect leader Hua, hindi siya lubusang gumaan. Pagkatapos ng lahat, bagamat makapangyarihan ang mga nakatagong armas ni Tang Ning, tiyak na may limitasyon ang bilang ng mga nakatagong armas. Limitado ang bilang ng torrential pear blossom needles na mayroon sila. Kahit na makapatay sila ng ilang eksperto ng Cool Breeze Kingdom, ang kabuuang lakas ng Cool Breeze Kingdom ay mas malakas lamang kaysa sa Tianzhou Kingdom. Sa makatuwid, kahit na nawala ang ilang mga eksperto, ang epekto ay hindi magiging malaki. Kabanata 437. Hindi kalayuan sa sect leader Hua at sa iba pa ay ang mga tao ng Tang sect, at kasalukuyang pinag-uusapan nila ang torrential pear blossom needles. Junior Brother Wang, kamusta ang torrential pear blossom needles mo? Confident ka ba? Tanong ng isang elder ng Tang sect. Ang taong tinatanong niya ay isa pang elder ng Tang sect, na kasalukuyang namamahala sa pagbuo ng torrential pear blossom needles. Kaya naman nagtanong siya, Senior Brother Son, makatitiyak ka. Talagang walang problema sa torrential pear blossom needles. Tinapik ni Junior Brother Wang ang kanyang dibdib at tiniyak. Ang Tang sect ay palaging isang pangalawang rate na sekta sa Tianzhou country, higit sa lahat dahil walang maraming eksperto sa sekta. Kung tutuusin, pangunahing ginagamit nila ang mga nakatagong armas, at kahit na gumamit sila ng mga nakatagong armas, nakagawa lamang sila ng mga ordinaryong nakatagong armas noong nakaraan, na hindi masyadong epektibo. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Pagkatapos ng isang panahon ng pagsasaliksik, sa wakas ay binuo ng Tang sect ang torrential pear blossom needles, isang pamatay na sandata. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring mag-shoot ng 810 makamandag na karayom sa isang iglap. Kahit na ang isang first-rate na eksperto ay hindi makakaiwas sa napakaraming makamandag na karayom sa isang iglap. Sa makatuwid, kapag ginamit upang makitungo sa isang first-rate na eksperto, maaari nitong agad na patayin ang kalaban. Gayunpaman, ang nakatagong sandata na ito ay napakalakas, kaya napakahirap gawin. Kahit na ang Tang sect ay napakahusay sa paggawa ng mga nakatagong armas, walang paraan upang makagawa ng masyadong marami sa mga bagay na ito sa maikling panahon. Sa ngayon, mayroon lamang silang isang natapos na produkto. Gayunpaman, kahit na mayroon lamang isang natapos na produkto, ito ay napakaganda pa rin. Noon pa man ay iniisip ni Junior Brother Wang na ang nakatagong sandata na ito ay isang nakatagong armas na gumagawa ng kapanahunan. Ang isang nakatagong sandata ay sapat na upang pumatay ng isang first-rate na eksperto. Sa isang kritikal na sandali, kung ang isang first-rate na eksperto ay namatay, ang epekto ay tiyak na malaki. Ito ay dahil sa buong bansa ng banayad na hangin, mayroon lamang isang first-rate na eksperto, si Master Kung Ming. Kung bigla siyang namatay, mawawala ng commander ang mga tao sa Light Wind Country, at magiging parang grupo sila ng mga dragon na walang pinuno. Marahil, maaaring samantalahin ng mga tao ng bansa ng Tianzhou ang pagkakataong ito para ibalik ang takbo. Sa makatuwid, ang mga tao ng Tang sect, lalo na ang mga taong nag-imbento ng torrential pear blossom needles, ay naghihintay ng pagkakataong ito upang humanga ang mundo. Para sa kanila, ang digmaang ito ay hindi isang krisis. Sa halip, ito ay isang pagkakataon para sa Tang sect na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Sa paglipas ng panahon, unti-unting uminahon ang piging. Kahit na medyo bumuti ang mood ni Sect Master Hua dahil alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng torrential pear blossom needles, hindi alam ng iba ang tungkol dito. Sa makatuwid, ang kapaligiran ng buong piging ay hindi masyadong maganda. Dahil nag-aalala ang lahat sa mga bagay ng Cool Wind Nation, hindi sila makakain ng maayos at maagang natapos ang handaan. Pagkabalik ni Junior Brother Wang sa kanyang tirahan mula sa restaurant, inilabas niya ang kanyang sikretong sandata, ang torrential pear blossom needles, at tiningnan ito ng may nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang nakatagong sandata na ito ay maaaring nang ituring bilang kanyang pinakamagaling na gawain. Kahit na ito ay isang ordinaryong tao, hanggat natutunan nila kung paano gamitin ang nakatagong armas na ito,
maaari nilang agad na pumatay ng isang first-rate na eksperto. Ang kalaban ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na kakayahan na lumaban, at hindi rin magkakaroon ng oras upang mag-react. Bukod dito, ang bagay na ito ay madaling patakbuhin. Hanggat ang isa ay pinindot ang isang maliit na protrusion sa itaas, ang isa ay magagawang patakbuhin ito. Sa madaling salita, hanggat ang isa ay hindi isang tanga, ang isa ay maaaring magpatakbo ng bagay na ito. Ito ay tunay na isang obra maestra ng mga panahon. Napabuntong hininga si Junior Brother Wang ng may emosyon habang tinitingnan ang torrential pear blossom needles na naimbento niya. Dahil uminom siya ng kaunting alak sa gabi, hindi masyadong maganda ang espiritu ni Junior Brother Wang. Matapos suriin ang kanyang obra maestra, humiga siya sa kama. Tungkol naman sa kanyang obra maestra, inilagay niya ito sa isang kahon sa tabi niya. Sa ganitong paraan, ito ay magiging walang palya. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos siyang makatulog, ang bagay na sa tingin niya ay walang kabuluhan ay kumislap na may mahinang ilaw at pagkatapos ay nawala. Sa lugar nito ay isang bagay na hindi dapat umiral sa mundong ito. Torrential pear blossom needles, isa sa mga nakatagong sandata ng Tang sect. Maaari itong bumaril ng 810 manipis na karayom sa isang iglap. Ang bawat karayom ay lubhang nakakalason at maaaring makapatay kaagad. Pagkatapos kumain ni Huang Feng at humiwalay kay Su Yamo at sa iba pa, dumiretso siya sa bahay. Sa bahay, mayroon pa siyang magandang babaeng lulutuin at pakainin. Gayunpaman, ang magandang babaeng ito ay halatang napakadaling masiyahan. Sa kanyang napakahusay na kasanayan sa pagluluto, madaling nasiyahan si Bai Xiaoro. Siyempre, hindi niya nakalimutang magtanong tungkol sa kamakailang mga pangyayari ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang pinuno ng pangkat. Hindi sinasadya ni Huang Feng na itago ang anuman. Ngayon, bukod sa sinasamahan niya si Su Yamo at ang iba pang kumain, tila wala siyang magawa. Siyempre, pagkatapos marinig ito, sinabi pa rin ni Bai Xiaoro na sikat si Huang Feng sa mga babae. Dahil dito, muling nagreklamo si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa hapagkainan, siya ay pinagalitan ni Tang Mazo, at kailangan pa niyang magpaliwanag. Gayunpaman, malinaw na walang pakialam si Bai Xiaoro sa pribadong buhay ni Huang Feng, kaya hindi siya masyadong nag-abala tungkol sa isyong ito. At maagang nakabalik si Huang Feng sa kanyang kwarto. Pagkatapos bumalik sa kwarto, nalaman din ni Huang Feng na tila may dagdag na bagay sa kanyang storage box. Ito ay parang isang nakatagong sandata. Torrential pear blossom needles. This thing, parang nakita ko na sa TV, ungol ni Huang Feng habang hawak niya ang isang cylindrical na bagay. Gayunpaman, bago niya maingat na pagmasdan ang bagay na ito, muling tumunog ang kanyang mga tainga sa pinakahihintay na mekanikal na boses. 4 na item mula sa parehong space-time ang nakolekta. Gusto mo bang magpatuloy sa paghahatid? Nag-prompt ang system. Ang udyok na ito ay nagpatigil kay Huang Feng. Hindi niya inaasahang lalabas ang ganoong prompt sa oras na ito dahil maraming bagay ang hindi nagpahiwatig kung saang espasyo sila nanggaling. Sa makatuwid, maaari lamang sumuko si Huang Feng sa pagtuklas sa bagay na ito. Maaari lamang siyang makakuha ng isang item at mangolekta ng isang item. Kung saang espasyo ito nanggaling, mukhang hindi ito gaanong kahalaga. Ito ay tiyak na dahil dito na hindi niya alam na hindi niya sinasadyang nakolekta ang 4 na item mula sa parehong space-time. Medyo nagulat ito, pero higit pa doon, natuwa siya. Oo, excited siya. Mula noong huling transmission, inaabangan na niyang makapag-transmit muli. Kung tutuusin, kung ganoon, mararanasan niya ang kagandahan ng ibang mga espasyo. Gayunpaman, marami pang ibang puwang kung tutuusin, kaya bagamat patuloy siyang nakakakuha ng mga bagay, hindi siya nakakuha ng maraming bagay mula sa parehong espasyo, na nagparamdam sa kanya ng kaunting panghihinayang at kaawa-awa. Ngayon, nang walang kaunting paghahanda, muli siyang nangolekta ng 4 na item mula sa parehong espasyo. Ito ay nagpagulat sa kanya ng kaunti, ngunit medyo nagulat din. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang bagay na makapag-transmit sa ibang mga espasyo. Sa mga puwang na iyon, hindi lamang siya mamamatay, ngunit makakakuha din siya ng magagandang bagay. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Oo, ay transmit natin ngayon. Malakas na sabi ni Huang Feng.
Kaagad, naramdaman niyang may mali dahil ngayon, hindi siya mag-isa. Sa tabi, naroon si Bai Xiaoro. Kung masyadong malakas ang kanyang mga galaw, madali nitong maakit ang atensyon ng kabilang partido. Sa kabutihang palad, pagkatapos tapusin ni Huang Feng ang pangungusap na ito, tila walang abnormal na paggalaw mula sa susunod na silid, na nagpagaan ng pakiramdam ni Huang Feng. Pagkatapos nito, mula sa kanyang storage ring, 4 na bagay ang muling lumipad palabas, kabilang ang torrential pear blossom needles na katatapos lang niyang makuha. Ito pala itong 4 na gamit, sa iisang space talaga nang galing. Tiningnan ni Huang Feng ang 7 Luminaries Invincible Technique, 7 Luminaries Rushing Thunder Fist, Thunderbolt Bullet, at ang torrential pear blossom needles na kakakuha lang niya. Sa oras na ito, ang 4 na item na ito ay umiikot ng mas mabilis at mas mabilis. Pagkatapos noon, gumawa ito ng suction force na pamilyar kay Huang Feng at sinipsip siya. Ano ang nangyayari sa Huang Feng na ito? Bakit siya nagulat? Sa tabi ng Huang Feng, si Bai Xiaoro ay nakahiga sa kanyang kama at bumubulong. Malinaw, ang pag-uugali ni Huang Feng ay nakaakit ng kanyang pansin, ngunit huli na ang lahat. Wala siyang balak na pumunta sa kwarto ni Huang Feng. Ilang saglit lang siyang napaungol sa kanyang kama at saka ito iniwan doon. Ang sarap ng hangin dito. Nang maibalik muli ang paningin ni Huang Feng, tumingin siya sa nakapalibot na tanawin at lumanghap ng sariwang hangin at bamulong sa sarili. Ito ang kanyang pangalawang transmission. Ang huling paghahatid ay nagpadala sa kanya ng direkta sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, wala siyang oras upang pagmasdan ang kanyang paligid. Bukod dito, dahil sa gyera, napuno ng amoy ng pulbera ang kanyang paligid. Hindi niya napansin na iba ang hangin sa totoong mundong ginagalawan niya. Gayunpaman, ang teleportation sa pagkakataong ito ay malinaw na naiiba. Sa pagkakataong ito, hindi siya na-teleport sa isang larangan ng digmaan. Walang masyadong kaaway sa paligid, at walang amoy ng pulbera na magpapakaba sa isa. Kaya naman, maayos niyang nararamdaman ang hangin sa paligid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Huang Feng na ang kanyang teleportasyon sa pagkakataong ito ay hindi isang mapayapang isa. Ito ay dahil napapaligiran siya ng mga taong nakasuot ng martial attire na may mga espada at saber sa kanilang mga baywang. Ang mga taong ito ay tila nagmamadali, at ang kanilang mga ekspresyon ay medyo solemn na. Hindi pwede, second transmission ko pa lang ito and it's actually such an environment. Nagreklamo si Huang Feng sa kanyang puso. Nahuhulaan na niya na ang kapaligirang kinaroroonan niya ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa nauna. Nakaramdam siya ng kaunting kawalang kasiyahan, ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ang paghahatid na ito ay inayos ng system. Maaaring hindi siya masaya, ngunit wala siyang mababago. Dahil alam niyang wala siyang mababago, magagamit lamang ni Huang Feng ang oras na ito para maunawaan ang nakapaligid na sitwasyon. Sa ganitong paraan lamang siya mabubuhay ng maayos, mabuhay ng mas matagal, at makakuha ng mas maraming magagandang bagay. Sa kabutihang palad, hindi sinadya ng sistema na gawing mahirap ang mga bagay para kay Huang Feng. Noong na-transmit siya, nagpalit na siya ng damit na pangdigmarang damit. Wala siyang pinagkaiba sa mga taong nakapaligid sa kanya, kaya hindi siya masyadong nakakuha ng atensyon. Kabanata 438. Friend, pwede ko bang itanong kung saan ang lugar na ito? Tanong ni Huang Feng sa isang binata na nakasuot ng puting damit. Tumingin muna ang binata kay Huang Feng nang may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, narito na si Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung saan ang lugar na ito. Malinaw, ito ay medyo kakaiba. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa ang binata. Sa halip, sinabi niya, ito si Mang Bayan. Kaibigan, naliligaw ka ba? Ito lang ang posibilidad na naiisip ng binata. Kung hindi, imposible para kay Huang Feng na hindi malaman kung saan ang lugar na ito. Oo, tumango si Huang Feng at sinabi, inutusan ako ng aking ama na bisitahin ang isang matandang kaibigan niya. Gayunpaman, ninakawan ako ng isang grupo ng mga bandido sa daan at itinapon malapit sa bundok sa harapan. Kaya, hindi lamang ako walang pera ngayon, ngunit ako rin ay nawala. Nakikita ko, biglang naintindihan ng binata, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Sa oras na ito, normal na ang kalsada ay hindi ligtas. Madalas ding nangyari ang pagnanakaw ng mga bandido.
Bukod dito, sa pagtingin kay Huang Feng, hindi siya mukhang masamang tao. It's time for dinner now. I think hindi ka pa kumakain. If you don't mind, then have a meal with us. Halatang mainit ang loob ng binata. Alam niyang walang pera si Huang Feng at malamang na hindi kumain, kaya nagkusa siyang imbitahan siya. Paano ko matatanggap? Sabi ni Huang Feng. Wala talaga siyang pera, hindi dahil ninakawan siya ng mga bandido, kundi dahil nag-teleport lang siya dito, may pera siya sa kanyang storage ring. Gayunpaman, walang paraan upang magamit ito dito. Sa makatuwid, tama na sabihin na si Huang Feng ay walang pera. Ano bang dapat ikahiya? Lahat tayo nasa labas, kaya dapat magtulungan tayo. Seryosong sabi ng binata. Salamat kung gayon. Hindi tumanggi si Huang Feng. Bagamat hindi siya masyadong nagugutom, hindi naman masamang makilala ang ilang tao rito. Sa ganoong paraan, mas mauunawaan niya ang lugar na ito. Pagkatapos nito, dinala ng binata si Huang Feng sa isang restaurant. Halatang may appointment siya sa iba. Nga pala, Liu Mingjie ang pangalan ko. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng kaibigang ito? Ang pangalan ko ay Huang Feng. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang mga kamay at sinabi, mukha siyang Jiang Hu na tao. Kaya si Kuya Huang, ikinagagalak kitang makilala. Hinawakan ni Liu Mingjie ang kanyang mga kamay at sinabi. Nang dalhin ni Liu Mingjie si Huang Feng sa restaurant, may naghihintay na sa kanila. Ipinakilala ni Liu Mingjie ang magkabilang partido at alam ni Huang Feng na ang taong ito ay tinatawag na Li Diu. Siya ay kaibigan ni Liu Mingjie at mula rin sa parehong sekta. At ang sekta na ito ay ang Seven Luminaries Sect. Masyadong maliit ang mundong ito. Nang malaman ni Huang Feng na sina Liu Mingjie at Li Diu ay mula sa Seven Luminaries Sect, ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Ang unang, internal cultivation technique na nakuha niya ay mula sa Seven Luminaries Sect. Pagkatapos noon, nakuha na niya ang Seven Luminaries Rushing Thunder Fist. Malinaw na may kaugnayan siya sa Seven Luminaries Sect. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging ganoon kalapit ang kanyang kapalaran sa Seven Luminaries Sect. Kaka-teleport pa lang niya, at ang taong random niyang kinuha ay galing talaga sa Seven Luminaries Sect. Paanong hindi magugulat si Huang Feng? Parehong prangka at prangka sina Li Diu at Liu Mingjie. Matapos malaman na si Huang Feng ay ninakawan ng mga bandido, ang mukha ni Li Diu ay puno ng pag-aalala. Naghanda pa siyang kumuha ng ilang pilak na fragment para ibigay kay Huang Feng. Ganoon din ang ginawa ni Liu Mingjie, na nasa tabi niya, na naging dahilan upang madama ni Huang Feng ang pagkaantig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mukhang hindi naman masama ang lokasyon ng teleportation this time. Hindi naman masama itong dalawang tao mula sa Seven Luminaries Sect. Pagkatapos maging magalang, inalis ni Huang Feng ang mga pilak na piraso. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili rito. Sa makatuwid, imposible para sa kanya na walang pera sa kanya. Ang mga aksyon ni Liu Mingjie at Li Diu ay nagbigay din ng impresyon kay Huang Feng sa Seven Luminaries Sect, pati na rin sa kanilang dalawa. Kuya Liu, Kuya Li, ngayon lang ako nakakita ng maraming tao na may dalang espada. Parang nagmamadali sila, at parang puno ng pag-aalala ang mga mukha nila. May mali ba dito? Pagkatapos kumain ng ilang pinggan at uminom ng alak, tinanong ni Huang Feng ang mga pagdududa sa kanyang puso. Kailangan niyang intindihin ang sitwasyon dito para mas makapag-ayos siya sa susunod na panahon. Speaking of the dishes here, hindi napigilan ni Huang Feng na magbigay ng thumbs up sa kanyang puso. Noong huling beses siyang na-teleport, ipinadala siya ng storage box sa larangan ng digmaan. Doon, hindi man lang siya nakakain ng isang subo ng mainit na pagkain. Kadalasan, nakikipag-away siya, kapag gutom na gutom lang siya makakain. Walang iba sa lugar na iyon, mga hard-steamed buns lamang. Ang lasa ay hindi maipaliwanag. Gayunpaman, malinaw na hindi siya tinatrato ng storage box nang hindi patas sa pagkakataong ito, kahit sa mga tuntunin ng pagkain. Nakasalubong niya ang dalawang mapagpatuloy na tao pagdating niya. Bukod dito, napakasarap ng lasa ng mga pagkain sa restaurant na ito. Tunay silang natural at walang polusyon. Nang kumain siya, nakaramdam siya ng bahagyang bango. Pagkatapos ng lahat, walang advanced na industriya dito na dumidumi sa pagkain. Tungkol sa alak, si Huang Feng ay hindi masyadong nasisiyahan.
Hindi mataas ang alcohol content ng alak na ito, at walang masyadong lasa sa kanyang bibig. Tinansya ni Huang Feng na ang nilalaman ng alkohol ng alak na ito ay mas masahol pa kaysa sa beer sa Earth. Gayunpaman, kitang-kita na ang mga tao dito ay hindi masyadong nakatikim ng kanilang alak. Bahagyang namula ang mga mukha ni Liu Mingjia at Li Diu pagkatapos ng ilang baso ng alak. Pati ang mga tao sa katabing table ay tila medyo tipsy. Siyempre, natuklasan din ni Huang Feng na mas gustong uminom ng mga taong ito. I wonder kung gaano kataas ang alcohol content ng wine na nakuha ko dati. It's not a bad idea to open a winery here. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, isang beses lang siya makakarating sa espasyong ito. Sa karamihan, maaari siyang manatili ng 1 taon sa bawat pagkakataon. Magbukas man siya ng isang gawaan ng alak, tila hindi ito magdadala ng maraming benepisyo sa kanya sa hinaharap. Huang Feng, hindi mo man lang narinig ang bagay na ito. Nagtataka si Li Diu kay Huang Feng at nagtanong. Si Huang Feng ay nakasuot ng uniforme ng mandirigma, kaya kapwa naisip ni Li Diu. At Liu Mingjia na si Huang Feng ay isang Jiangho na tao. Hanggat ang isa ay isang Jiangho sa kaharian ng Tianzhou, walang sino man ang hindi nakarinig ng bagay na ito. Sa makatuwid, si Li Diu ay nag-usisa. Hindi ko talaga alam. Umiling si Huang Feng at sinabing, kanina pa ako nasa closed-door cultivation, kaya hindi ko alam ang tungkol sa labas ng mundo. Kaya ganyan. Tumanggaw sina Li Diu at Liu Mingjia at sinabing, ang pagsasara ng pinto para sa mga taong Jiangho ay hindi isang kakaibang bagay, kaya normal lang na hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa labas ng mundo. Ang bagay na ito ay nagsimula sa digmaan sa pagitan ng ating Tianzhou Kingdom at ng Freshwind Kingdom. Si Liu Mingjia ay humigop ng alak at sinabing may amoy ng alak. Kabanata 439, Digmaan, Gyera na naman. Nang marinig ni Huang Feng ang dalawang salitang ito, umiyak siya sa kanyang puso. Bakit sa tuwing ay teleport siya dito, lagi siyang nasa gubat? Bakit hindi siya ma-teleport sa isang mapayapang kapaligiran? Maaari siyang kumita ng kaunting pera at pagkatapos ay mamuhay ng pakikipaglandian sa mabubuting babae sa kanyang mga kababata. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay halatang labis para kay Huang Feng. Yung 2 beses na siya na-teleport dito, hindi masyadong maganda ang timing, kaya tanggapin na lang niya. Pagkatapos noon, tinulungan ni Liu Mingjia si Huang Feng na alisin ang kanyang mga pagdududa. Naunawaan din ni Huang Feng ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Masasabing anumang oras ay maaaring sumiklab ang digmaan sa pagitan ng 2 bansa. Bagamat ang bayan ng Mangshan ay matatagpuan sa hangganan ng 2 bansa, hindi ito ang frontline. Ang mga taong ito ng Jiangho ay nagtitipon lamang dito, at pagkatapos ay opisyal na silang pupunta sa frontline. Gayunpaman, ang frontline ay hindi masyadong malayo mula dito, kalahating araw lang ang paglalakbay. Sa bayan ng Mangshan, bagamat mayroon ding mga nakatalagang tropa, kumpara sa mga frontline na lungsod, hindi ito maihahambing. Sa makatuwid, nakita ni Huang Feng na karamihan sa mga tao sa kalye ay mga taong Jiangho, hindi mga sundalo. Ngayong ang hukbo ng 2 bansa ay patungo na sa frontline, maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Gayunpaman, sa bayan ng Mangshan, wala pang amoy ng digmaan. Marami pa ring mga ngalakal dito. Siyempre, kapag ang mga lungsod sa frontline ay nalibag, ito ay 1 oras na lamang bago bumagsak ang bayang ito. Sa makatuwid, ang mga ngalakal na ito ay nagpaplano ring umalis sa bayang ito kamakailan. Naisip ito ni Huang Feng, ngunit hindi nagpa siya na umalis dito ngayon. Hindi pa rin siya pamilyar sa mundong ito. Higit pa rito, upang makita ang napakaraming Jiangho na tao ng sabay-sabay, napakasaya ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa katotohanan, ito ay isang bagay na hindi maisip. Kahit na mayroong ilang mga tao tulad ni Bai Xiaoro na nagsasanay ng panloob na lakas, ang gayong mga tao ay kung tutuusin ay isang minorya. Hindi pa nakikita ni Huang Feng ang marami sa kanila hanggang ngayon. Sa makatuwid, si Huang Feng ay maaaring ituring na nakatagpo ng isang kamag-anak na espiritu. Natural, ayaw niyang umalis ng maaga. So, pupunta si Yuan Liang mula sa Freshwind Country's Bloodflame gang bukas. Tanong ni Huang Feng. Sa madaling sabi ay ipinaliwanag ni Liu Mingjia ang sitwasyon sa pagitan ng 2 bansa,
kaya alam din ni Wang Feng na bukas ay nandito si Yuan Liang mula sa Blood Flame Gang. Oo, dapat silang dumating sa bayang ito bukas ng umaga. Sinabi ni Liu Mingjia, malinaw na narito ang taong iyon upang pukawin tayo. Bagamat ang mga sekta na nagtitipon dito ay maaaring maging imposible para sa kanya na bumalik, ang dalawang bansa ay nasa digmaan at hindi nila pinapatay ang mga mensahero, kaya't wala tayong magagawa sa kanila. Tumango si Huang Feng na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Walang takot ang kabilang partido, kung hindi siya pupunta rito ng ganito. Kailan darating ang malalaking sekta ng ating Tianzhou country? Alam na ni Huang Feng na ang mga sektang ito ay pawang maliliit na sekta. Kahit na ang Seven Luminary Sect, na medyo maganda ang relasyon niya, ay hindi isang malaking sekta. Sa karamihan, ito ay isang mid-tier na sekta, o kahit na mas mababa ng kaunti. Malapit na, sa 1 o 2 araw. Sinabi ni Li Dio, gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kung tutuusin, ang kabuuang lakas ng ulan ng ating Tianzhou country ay hindi kasing ganda ng Fresh Wind country. Sa pagkakataong ito, ang kabilang panig ay halos fully mobilized. Obviously, they are coming with a fierce momentum. This is not bad. After all, we have the army beside US. Gayunpaman, ang kabilang panig ay may malaking problema, si Kung. Gaano kalakas ang isang first-class expert? Tanong ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na sa isang malaking bansa tulad ng Tianzhou country, wala ni isang first-class expert. Si Liu Mingjia at Li Dio ay lubos na natatakot sa Fresh Wind country, ngunit mayroon lamang isang first-class expert. Sa mga nobela at palabas sa TV na nabasa niya, maraming first-class expert, at marami pang ang super first-class expert. Gaano kalakas ang isang first-class na eksperto? Sa katunayan, hindi natin alam, dahil hindi natin ito nakita ng ating mga mata. Sabi ni Liu Mingjia na may hitsura ng panghihinayang at pagkahumaling. Isa rin siyang martial artist, kaya natural, naisip din niya kung kailan siya maaaring maging first-class expert. Bagaman hindi natin alam kung gaano kalakas ang isang first-class expert, ang Master Hua ng ating sekta ay sinasabing isang second-class expert. Ang ganoong tao ay makakatakas ng hindi nasaktan kapag napapaligiran ng daan-daang sundalo. Sabi ni Li Dio, napakalakas din yan. Napabuntong hininga si Huang Feng. Hindi nakakagulat na kakaunti ang mga first-rate na eksperto. Kung ang mga eksperto sa pangalawang antas ay napakalakas, kung gayon ang kanilang halaga ay masyadong mataas. Kung iyon ang kaso, normal lang nakakaunti ang mga first-rate na eksperto. Gayunpaman, maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang mga first-rate na eksperto. Hindi nakapagtataka na sina Liu Mingjia at Li Dio ay tila walang gaanong tiwala sa paparating na labanan. Pagkatapos kumain, naging mas malapit ang relasyon ni Huang Feng sa dalawa. At sa pamamagitan ng bibig ng dalawa, halos naunawaan din ni Huang Feng ang ilan sa mga pangunahing sitwasyon ng mundong ito. Pagkatapos kumain, nagpaalam sina Liu Mingjia at Li Dio at umalis. Kinailangan pang bumalik ng dalawa sa kanilang sekta. Si Huang Feng ay hindi miyembro ng kanilang sekta, kaya malinaw na hindi siya makakapunta. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay may pera na naiwan sa kanilang dalawa, kaya hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya makahanap ng matutuluyan. Kung tutuusin, ang bayang ito ay madalas puntahan ng mga mangangalakal, kaya tiyak na magkakaroon ng maraming in. Pagkatapos gumastos ng kaunting pera, nahiga si Huang Feng sa isang silid sa unang klase. Hindi niya sinadyang abusuhin ang sarili. Kung may pera siya, gagastusin niya ito. Ano naman ang gagawin niya kung wala siyang pera? Madaling lutisin iyon. Mula sa bibig ni Liu Mingjia at Li Dio, alam din ni Huang Feng na dahil sa pagsalakay sa Fresh Wind country, nag-alok din ng gobyerno ng mga reward para kumuha ng ilang mga jangho na pumunta at tumulong. Ang mga taong ito sa pangkalahatan ay ang uri ng mga tao na mga buhong na magsasaka. Sa makatuwid, hindi sila nagtitipon sa bayan ng Mangshan tulad ng ibang mga sekta. Sa bagay, wala naman silang teritoryo. Kahit na dumating ang mga taong jangho ng Fresh Wind country upang agawin ang kanilang teritoryo, wala itong kinalaman sa kanila. Sa makatuwid, binalak din ni Huang Feng na mag-apply para sa mersenaryong trabahong ito. Ang pagpatay sa mga tao mula sa hukbo ng Fresh Wind country ay magkakaroon ng mga reward.
Sa ganitong paraan, maaaring lumahok si Huang Feng sa digmaan at kumita rin ng pera. Pinapatay nito ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Gusto rin ni Huang Feng na sumama kay Liu Mingjia at sa iba pang mga sekta, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya kabilang sa isang sekta. Ang mga taong nagtipon dito ay pawang mga tao mula sa mga sekta, kaya hindi nararapat na siya ay pumunta. Bukod dito, hindi alam ni Huang Feng kung anong antas ang kanyang lakas. Matagal na siyang hindi naglilinang, at ang kaharian ng Tianzhou ay wala man lang mga first-rate na eksperto. Tinansya ni Huang Feng na siya ay higit sa isang third-rate na eksperto. Sa ganitong uri ng lakas, maaari niyang samantalahin ang kaguluhan sa larangan ng digmaan, ngunit hindi siya kumpiyansa na makakaharap niya ang mga taong Jianghu ng direkta. Sa makatuwid, sa ngayon, hindi binalak ni Huang Feng na direktang harapin ang mga Jianghu na iyon mula sa Fresh Wind Country. Bukas, maghahanda siyang umalis papuntang Frontline City. Kabanata 440. Noong una, binalak ni Huang Feng na pumunta sa Frontline, ngunit dahil sa pagdating ni Liu Mingjia at Li Diu, nagbago ang isip niya. Kinaumagahan, kumatok sina Liu Mingjia at Li Diu sa pinto ng kwarto ni Huang Feng. Dumating sila upang imbitahan si Huang Feng na tingnan kung ano ang nangyari kay Yuan Liang ngayon. Ibig mong sabihin, naghanda ka ng isang masiglang seremonya ng pagtanggap para kay Yuan Liang mula sa Blood Flame Gang. Si Huang Feng ay kumain ng steamed bun at tinanong ang dalawang tao sa tabi niya na kumakain din. Si Liu Mingjia at Li Diu ay dumating ng madaling araw, ngunit hindi pa sila kumakain. Sa ngayon, ang inn ay karaniwang gumagana bilang isang restaurant. Nagkataon lang na kumain sila kasama si Huang Feng, kaya muling natipid ni Huang Feng ang halaga ng almusal. Alam ni Liu Mingjia at Li Diu na walang gaanong pera si Huang Feng, kaya hindi nila nilayo na ipagamot siya sa kanila. Dapat sabihin na ang pagkain dito ay napakasarap. Hindi lamang ang lasa ay masarap, ngunit ito rin ay napakaabot-kayang. Manipis talaga ang steamed bun at maraming palaman. Kapag ang isa ay kumagat, ito ay puno ng halimuyak, na lubhang nagpapataas ng gana sa pagkain. Oo, dumating ang lalaking iyon para i-provoke tayo, kaya natural na kailangan nating ipakita sa kanya ang ating lakas. Ito ang tinatawag na politeness demands reciprocity. Sabi ni Liu Mingjia, interesado rin dito si Huang Feng, kaya hindi siya nagmamadaling umalis. Sa halip, binalak niyang tingnan si Liu Mingjia pagkatapos kumain. Nang dumating si Huang Feng sa lugar, alam niya kung gaano kalaki ang palabas sa pagkakataong ito. Ayon kay Liu Mingjia, sa pagkakataong ito, halos lahat ng mga panginoon ng mga sekta sa bayan ng Mangshan ay naruroon, at higit sa kalahati ng kanilang mga alagad ay naruroon din. Ang lahat ay nasa isang malaking parisukat, naghihintay sa pagdating ni Yuan Liang. Nako, ang daming tao. Tiningnan ni Huang Feng ang mga taong naruroon sa pinangyarihan. Sa harap ng plaza, may mga 30 tao ang nakatayo doon. Halatang iba ang aura nila. Ang mga taong ito ay dapat na mga lider ng sekta ng iba't ibang sekta. Malinaw, lahat ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Tama, gustong makita ng lahat kung sino itong Blood Flame Yuan Liang. Inakay ni Li Diu si Huang Feng pasulong at sinabi, hindi sila pinahinti ni Yuan Liang ng matagal. In fact, nakarating na sila kagabi. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi niya nakilala ang mga ito. Sa halip, nakahanap siya ng isang inn na matutuluyan. Tahimik na sumang-ayon ang magkabilang partido na magkita ngayong umaga. Sa katunayan, si Huang Feng ay napaka-curious kung paano nakarating ang kabilang partido dito. Karaniwan, ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay napaka-tense. Hindi magiging madali para sa Blood Flame Gang na makapasok sa teritoryo ng Tianzhou Country. Gayunpaman, hindi lamang dumating ang kabilang partido, marami rin silang kasama. Mula sa puntong ito, makikita na sila ay lubos na may kakayahan. Fresh Wind Country, Blood Flame Gang, Leader Yuan Liang at ang kanyang mga alagad. Ngayon, pumunta kami para bumisita sa Tianzhou Country. Ang pinuno ng grupo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa 30 o higit pang mga tao sa harap ng plaza. Fresh Wind Country bastard, mawala ka. Hindi ka namin tinatanggap. Panipi. Oo, mawala ka, hindi ka tinatanggap ng ating bansang Tianzhou. Pagkababa ng boses ni Yuan Liang,
may mga taong masama ang ugali na nagsisigawan. Gayunpaman, ang mga taong nagsalita ay mga ordinaryong disipulo, ang mga pinuno ng sekta ay walang sinabi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yuan Liang. Pagdating niya, inaasahan na niya ang sitwasyong ito. Kung tutuusin, dumating siya upang maghanap ng gulo, ito ay isang bagay na alam ng magkabilang panig, kaya hindi niya inaasahan na tatanggapin siya ng mga tao sa bansang Tianzhou. Ganito ba ang pakikitungo ng martial arts world ng Tianzhou country sa mga bisita nito? Hindi nakakagulat na ang iyong bansa sa Tianzhou ay walang first-rate expert sa loob ng maraming taon. Sa ganitong uri ng mindset, napakahirap na maging isang first-rate expert. Umiling si Yuan Liang at sinabi, ang kanyang mga salita ay nagpagalit sa mga tao sa ibaba, ngunit hindi nila ito mapabulaanan. Pagkatapos ng lahat, wala silang first-rate na eksperto, ngunit ang Fresh Wind Country ay may isa, ito ay isang katotohanan. Nang makitang gustong pabulaanan ng mga tao sa ibaba, ngunit walang magawa, ang mukha ni Yuan Liang ay nagpakita ng mapagmataas na ngiti. Sa pagkakataong ito, naparito siya upang hindi maligaya ang mga tao sa bansang Tianzhou. Hanggat hindi sila masaya, ang kanyang layunin ay makakamit. Kapag ligtas na siyang umalis sa lugar na ito, laganap ang kanyang reputasyon. Ang pakikipagsapalaran sa isang mapanganib na lugar na mag-isa, ang ganitong uri ng reputasyon ay halatang kapaki-pakinabang sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nandito si Leader Yuan Liang sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, sinabi ng isa sa mga pinuno kay Yuan Liang sa malakas at malinaw na boses. Habang nagsasalita ay tuluyan na rin niyang inilabas ang kanyang imposing aura. Sa ilang sandali, pare-pareho siyang napantayan kay Yuan Liang, na nagpalakpakan ng mga tao sa ibaba. Ang Yuan Liang na ito ay humahanga sa martial arts world ng Tianzhou country sa mahabang panahon. Ngayon, espesyal akong pumunta sa inyong lahat, gustong makipagkaibigan sa pamamagitan ng martial arts at matuto sa isa't isa, sabi ni Yuan Liang. May kailangan ba? Huwag tayong magpatalo. Ang martial arts world ng inyong Fresh Wind Country ay nagpadala ng halos lahat sa inyo para salakayin ang ating bansang Tianzhou. Hindi magtatagal ay magtatagpo ang ating dalawang panig sa larangan ng digmaan. At that time, we can decide who is better, hindi ba mas maganda? Sabi ng isang sect leader. Dahil sa sinabi niya, bahagyang nagbago ang mukha ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang usapin ng martial arts world ng Fresh Wind Country na umaatake sa martial arts world ng bansang Tianzhou, maraming tao, lalo na ang mga ordinaryong alagad, ang nakarinig lamang tungkol dito. Pero ngayon, direktang sinabi ng leader ng sekta na ito. Napatingin ang lahat kay Yuan Liang, naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Ang ilang mga tao ay nanalangin pa sa kanilang mga puso na itanggi ni Yuan Liang ang bagay na ito. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang bagay na ito ay maaaring hindi totoo, at hindi nila kailangang harapin ang gayong malakas na kaaway. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Yuan Liang na pasayahin ang mga taong ito. Sa oras na ito, ang mundo ng martial arts ng Fresh Wind Country ay hindi masyadong malayo dito, kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang itago ang balitang ito. Bagaman ito ay isang bukas na lihim, pagkatapos ng lahat, tulad ng isang malaking kilusan, imposible para sa mga tao ng bansang Tianzhou na hindi marinig ang tungkol dito. Tama, malapit nang magkita sa larangan ng digmaan ang martial arts world ng ating dalawang bansa, sabi ni Yuan Liang. Napansin ni Huang Feng na nang sabihin ito ni Yuan Liang, nagbago ang ekspresyon ng maraming tao sa kanilang paligid. Bakas sa mga mukha nila ang pag-aalala at kaba. Gayunpaman, iyon ay isang larangan ng digmaan, hindi isang lugar upang magkaroon ng patas na one-on-one na kompetisyon. Natatakot ako na kapag natalo ka, hindi ka makumbinsi. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, magkaroon tayo ng patas na kompetisyon. Nagpatuloy si Yuan Liang. Sa katunayan, sa larangan ng digmaan, napakahirap magkaroon ng patas na one-on-one na kompetisyon. Ito ay isang lugar upang makipagkumpetensya sa pangkalahatang lakas. Sa makatuwid, kahit natalo sila, masasabi lamang na ang kabuuang lakas ng martial arts world ng bansang Tianzhou ay hindi kasing ganda ng Fresh Wind Country. Gayunpaman, hindi masasabing lahat ay mababa. Dahil sa panukala ni Yuan Liang, medyo naantig din ang mga tao sa bansang Tianzhou, lalo na ang mga pinuno ng sekta.
Pagkatapos ng lahat, dumating si Yuan Liang upang salakayin ang kanilang moral, at maaari rin nilang salakayin ang moral ng bansang Fresh Wind, hanggat maaari nilang manalo sa paparating na kompetisyon.